Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga viewers sa ating Facebook Live at syempre sa ating YouTube. Kamusta na po kayong lahat? Ayan, sana po ay nasa maganda kayong kalagayan at sana ay naghahapunan na kayo. Huwag niyo munang isipin kung ano-anong mga problemang meron kayo. Pwede kayo makinig sa amin nang medyo ma-release ang inyong tensyon. Marirelease daw ang tension. Baka puro problema ang pinag-uusapan natin. Ay, di bale. Ganito na lang ang sasabihin natin. Sabihin natin sa kanila na at least lahat po ng mga problema may solusyon. At saka kung naririnig nila ang problema, may kadamay sila. Yan. Hindi lang pala ako may ganyan. Correct. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba. Attorney PG Gala. Ay, good evening sa lahat sa amin nanonood sa Facebook at saka sa YouTube. Hello po sa inyong lahat. O, ayan, nabanggit na natin kanina, di ba? Lahat ng problema may solusyon. Oo. Whatever it is, laging may solusyon. Minsan lang siguro, ayaw nating pakinggan yung solusyon. And sometimes the solution is not what you want. Yes. Kaya minsan, in denial. Oh, in denial. Okay. Yung kung ano yung naging resolution nun, yun yung sagot doon. Yan. Pagdadasal na lang natin yan. Pero gusto ko sabihin, na-miss ka namin. Ang tagal, Oo nga, ang tagal kitang oo. hindi nakita. Hindi, parang kahapon lang nandito ako. Oh, nandito ako makahaba. Well, anyway, eto na, Attorney PG, ano ba ang mga numbers natin? Memorize na memorize. Ay, subukan natin. Sa Globe, it's 0954-310-0331. And for Smart, it's 0961-770-8807. Tama? Yan. Alam mo bakit lagi mo ako namimiss? Bakit? O, kasi siguro maingay ako. Ah, Mahiyain daw si Derek eh. Si Derek Bibert, yung mga nakasama ko nakaraang araw. Actually, linggo na, siya'y Sausawera. Sausawera. Ano siya sinasabi? Ayan. Shy Sawera. Si Derek Ano lang daw? makakagawa nun. Derek, paano? Shy. Shy Sawera. Nabubulol Okay, ako. sige. Yung numbers pala na sinabi ko, yung mga gustong mag-text ng problema Yes. nila. O, ako, Dalera. Ayan, O, oh. yun na. Okay, fine. Okay, eto na ang ating first texter. Walang iba kundi si Denisha, ay 25 years old ng Cebu City. Hi, attorney. May ka-roommate po akong foreigner. Okay? Na ilang buwan nang walang trabaho at mukhang wala ring working visa. Gusto po niyang maghanap ng employer na mag-aasikaso ng visa niya. Sa ganitong sitwasyon, illegal na po ba ang pananatili niya dito sa Pilipinas kung wala siyang working visa? Well, May galit to. Oo nga. May galit. Hindi na lang niya pinabayaan, di ba? Actually, explain muna natin. Kasi pag ang dayuhan dumarating sa bansa natin, iba-ibang visa status yan. Correct. So, ang kadalasan, yung mga nagbabakasyon lang, tourist visa. Correct. Di ba? Pero may mga ibang mga foreigners kasi na visa-free. Oo nga, hindi kailangan ng visa. Katulad na lang ng Amerika. Oo, hindi. Katulad ng mga Europeans. Yes, Katulad ng oo. Australians. So they don't need a tourist visa, but syempre the number of days that they can stay here is also Limited. Limited, not just because you don't need a tourist visa. Does it mean that you won't comply with the number of days, maximum of 90? Question. Even if you're visa-free, for instance, can you work? Actually, pwede, pero kailangan mo ng working visa. Ay, so pag gamit mo ang tourist visa at magwo-work ka, Hindi pwede. bawal. Kasi paano? Kasi kailangan magbabayad ka ng buwis, Oo. kahit papano. Oo. At ang working visa, ang nag-a-apply, hindi yung empleyado ha. Ang nag-a-apply nun ay yung employer. Correct. Ang employer ay nag-a-apply on behalf of their employee. So, siya yung pupunta ng immigrations, mag-fill out ng Yes, forms, oo. ganyan. At saka may ano yan ha, may mga requirements. Yes, oo. So it's the employer who is applying, tapos sinasabi niya, ito yung empleyado ko. Tapos pag okay, kasi hindi lahat ng foreigners pwede magtrabaho dito, di ba? Correct. Depende sa industriya. Let's say qualified siya to work in the Philippines. Then
the employer, so ito, pwede ba siyang, so it depends kung anong klaseng foreigner siya, di ba? Kasi kung foreigner siya na doesn't need a visa, and just staying here, at hindi pa siya lumalampas dun sa number of days, Okay pa siya. okay pa siya, 'di ba? Pero kunyari, then if he wants to to convert, 'di ba? He has to find an employer. Pero kunyari kung siya yung tipong foreigner na ang bansa ay kailangan ng tourist visa sa atin, ay kailangan niya munang i-convert. At usually, alam ko, hindi yung pwedeng nandito ka sa Pilipinas, tapos nun, dito mag-change. Lilipad ka muna, tapos balik ka ulit. Correct. Yan. Well, anyway, kung siguro mga 1 taon mo na siyang nakikita o 2 taon, O, bakit kaya siya galit doon? paso na. Bakit kaya galit ang siya? visa niya, di ba? Malamang. Oo. But siguro may galit siya. Oo, baka. Kasi feeling ko may galit siya, di ba? Oo nga naman, live Ba't in mo may the- susuplong kung wala kang galit? Oo nga, di Di ba? ba? Tutuwa pa naman ako yung pinapanood ko yung sa mga TikTok, yung mga Oo, bakit? mga foreigners Na nasasama, yung nagtatagalog na. nagtatagalog Oo, na, nakakatuwa. sumasakay ng habal-habal. mga Totoo, ganyan, di ba? At saka yung ibang ang mga yung talagang foreigners. they integrate, hindi yung parang turistang Correct. That's true. Yung parang kala mo Pilipino na kundi lang sa kulay at saka sa Oh, sino nga ba sa yung sikat itsura. na vlogger na yun? Marami sila. Oh, Marami. Marami ako sinusundan actually ng mga foreigners na sinasabi nilang ganda-ganda ng Pilipinas, tapos may Pilipina ng asawa, yung mga ganyan. Actually, mas Okay. na-appreciate pa nga nila minsan ng Pilipinas kaysa Pilipino. Kasi Ah. sarili tayo magandang beach, Oo nga. mainit, di ba? Oo. Para sa atin, reklamo ang mainit. Oh, sa kanila. pues, Pilipino tayo pag malaki natin ang Pilipinas dahil tayo ay Pilipino, bahay natin to, tayo ang magtanggol. Lagi. Yan. Lagi. Okay. O, eto na ha. Si Chris ng Camarines Sur. Maganda. Siya ay, ang layo ha. Ang layo, ah. Chris, magandang gabi, Chris. Magandang gabi po. Hi, Chris. So, anong problema natin? I-consult ko lang po regarding sa yung tricycle namin nakapark sa harap ng bahay namin. Okay. Nabanggaan ng lasing ng nakamotorsiklo. Ay, oh. Ngayon is ayaw pong magbayad. May CCTV. Alam nyo na siya mismo? Meron po kasi yung lasing siya, wala siyang malay. May mga dumating na pulis Talaga, para sa talaga. incident. Okay. So, may pulis. Actually, ang Opo. mga ganyan, kunyari naka-aksidente, nakapinsala, krimen na yan eh. Correct. Ang tawag dyan is reckless imprudence resulting in damage Opo. to property. At ang na-damage yung sasakyan nyo. So, Opo. madami kang pwedeng gawin. Pwedeng kapitbahay mo ba? Ibang barangay po. Ibang barangay. Lugar. Same siya. Oo. Same city, pero ibang barangay. Opo. Sige. So, kung ako ang advice ko is ipatuloy nyo lang sa police para magkaroon ng police report. Tapos para magkaayusan. Kasi ang reckless imprudence resulting to damage to property na nangyari sa'yo, that's the crime. Pero all crimes, meron niyang yung kaakibat na civil aspect. Ibig sabihin, yung makakakolekta ka. Oo. So sabihin mo sa kanya, Opo. para makakolekta ka. Kasi minsan, ayaw rin naman ng mga police or na ituluyan kasi lalo na kung ganyan lang naman. Sabihin mo na lang na parang, kung sana magkaayusan kayo, kung hindi, baka ituloy mo yung kaso. Oo. Diba? So, dalawang bagay Ganun ang pwede. Number 1, makipag-usap ka, sabihin mo meron ng police report ito. So, hindi ka pwedeng umalis ng batas na ito. Yes. Hindi ka pwedeng makawala sa batas na ito, nakakita na ng police. Number 2, so kung ayaw niya makipag-ayos, diretsuhin mo raw sa kaso. Yeah, oo. Diretsuhin mo na lang. At pero, ano ba ang sabi? Ayaw talaga. Dine-deny niya na siya ang nabang nga eh. May nakahuli na pa Ma'am, siya. ganito po ang nangyari. May police blotter na po. Nakalagay na po doon lahat. Oo. Ang nangyari. Ngunya, nag-usap kami sa kapitan. 3 hearing. Oo nga. Wala pang nangyari. Kasi ayaw po. Sa Lupon, Magkakaroon kayo ng... meron pa kaming isang usapin sa ngayon 23. Okay. Okay, ang mangyayari dyan Chris after kung matapos yung sa barangay nyo at hindi pa rin siya... Nakipag-ayos. Ang lalabas sa Lupon ay ang CFA ang tawag dyan. Certificate to File Action. So, hintay niya yon. Hintayin mo yon usually mga a few days lang naman after actually sa local government code within 30 days
Okay. From the kung Final hearing. Final hearing. Okay. Kailangan maglabas ng either resolution or ng certificate to file action yung barangay captain o yung lupon na tagapamayapa ang tawag doon. Yun Kaso ang po, ma'am, may violation din po ako. ay anong violation mo? Kasi po, doon po sa harap namin bayan namin, obstruction daw pa ako. May ticket ako. Ngayon po, binayaran ko po sa LGU. Okay lang naman na meron kang, hindi okay na meron kang violation. Pero it doesn't mean na hindi rin siya liable doon sa Pagka niya. oo. So, ibig sabihin, kahit na prove na siya ay may violation doon sa mismong lugar ng pinangyarihan, Kasi- hindi yon nawawala ng bisa sa kanyang pagke-claim ng danyos at ng pagkasira ng kanyang lalo motor. na kung makikita mo Okay. sa CCTV na ang kanyang Okay. pagmamaneho ng kanyang motorsiklo ay pagewang-gewang na siya. At So, in short, iba yung kaso niya, iba itong kaso Oo, to. iba yan, Ayan, iba yun. magkahiwalay. Magkaiba, Nakuha magkahiwalay. mo? Opo. Okay. Okay. Opo, Okay sir. na? Opo, ma'am. Salamat. Ano po, ma'am? Ang last question ko po. Okay. Sige po. May huling po tanong sana ako. Sige Sige po. po. Na kung sakali po, ma'am, na dumating po ito sa fiscal, pwede ko bang, kung halimbawa sa hearing na po, pwede kong isama doon sa kaso yung, driving with influence of alcohol? Talagang dapat isama yon kasi it will be taken into consideration ng fiscal kung ano yung ikakaso sa kanya. Sabi kaya po, mahirap na po kasing yung sa, kasi wala naman breath na, gano'n. Hindi. Yung mismong pulis ang magpapatunay na Oo. gegewang-gewang siya at saka siguro naamoy siya ng pulis. Wala Oo. bang ganung report? Meron, ma'am. Pero, Ayun. ma'am, tanong ko pa, pasok ba po ito sa criminal case o sa civil case lang po talaga ito? Hindi, criminal case nga pag reckless imprudence resulting to damage to property. That's a criminal case sa revised penal code yan. Medyo mababa lang ang penalty nga lang naman yan kasi ano lang siya, parang aksidente or yung hindi Siguro siya maingat. makakadagdag yon kasi under the influence of liquor. Actually, ang tawag doon ay aggravating circumstance. Ayan. So baka madagdagan ng kaunti yung Ang kanya. aggravating circumstance are those yung mga bagay na, kunyari ito yung minimum penalty nung krimen, Oo. pag may aggravating circumstance, under the influence of alcohol, sa Oo. revised penal code, aggravating circumstance yan, tataas ng isang level. So, kasi ang mga penalty sa revised penal code, there's the minimum, the medium, and the maximum. So, usually minimum. Tapos, depende sa mga circumstances, umaakyat. Ayan. Okay, nakuha mo na. Ito, ma'am, last. Last na Last. po talaga. Last Okay. na. Sabi po Last ni, na talaga. sabi po, last na po, promise. Sabi po ni Cap, pag mga ganyan daw po, normal daw po na hari talaga ang bayaran, saka kasi daw po, between life and death na daw po ang pinag-uusapan, hindi na yung material na sa akin. Kaya daw po, pwedeng balikan daw ako. Ay, bakit naman? Ang pwede lang magkasusayo na sa violation mo, ay yung LGU. Kasi ikaw yung nakapark, siguro illegal parking Illegal ka. parking, Diba? oo. Illegal Opo, parking opo. ka. So, meron ka siguro malamang penalty sa... Baka ang tinatanong niya, attorney, kasi yung kanyang motor, dapat, siguro ito ang sinasabi sa iyo Unless nakaharang ka ba? Nakaharang siya na dapat hindi niya Yun harangan. na nga eh. So, pwede ganun. Yung sasakyan mo ba, nakaharang, na kung kahit na hindi siya lasing, patatamaan niya yon. Eh, hindi po. Wala po sa curb, wala po sa nasa gilid po ng sidewalk. Nasa gilid ng sidewalk. hindi, So, ang violation niya, bawal dun mag-park sa park sa espasyo na yon. At most, alam mo, tingin ko Obstruction po. naman ang sinasabi, alam mo kasi ganito yan eh. Ang barangay captain, syempre mediator rin yan eh. So, syempre, ang barangay, gusto niya, magkaayusan na lang. At usually, pag nagkakaayusan, when you mediate kasi, sa amin ang mediator, minsan you throw out the law. Meaning you throw out Opo, kung ano yung tama at kung ano yung and para lang magkaayusan kayo and you make your own so even and that's one of the rules in mediation na parang Okay. yung even though dehado ka or dehado yung isa or lamang yung isa. Gusto niya, magkaayos na lang kayo, tapos na. Ganon. Oo. Opo, Pero opo. narinig mo na yung dapat at hindi dapat at nasabi na niya sa iyo na kung Opo. sakali magkahiwalay ang trato dun sa Oo. isang sirkumstansya. Unless, itong ang mangyayari lang circumstansya dyan na is para sasabihin niya na, kasi kung hindi naman nakapark yun doon, hindi ko naman tatamaan. Oo. Diba? Opo, ma'am. Oh. Pero kasi, titignan mo yung CCTV kung nasa linya ba talaga siya, 'di ba? Or talagang parang ay siya yung swerving na dahil siya lasing na. May CCTV naman siguro.
Okay. Opo. Nasagot? Opo, ma'am. Opo. May tanong ka pa. Ah, Tama sige, naman po. tama. Dahil po, tama Ay, naman po yung nasabi nyo. Ah. At sabi nga lang isang nakausap ko rin na attorney na Ay, non-moving vehicle daw po yung sasakyan ko. Ah. Kaya wala naman daw po talaga ako, ano. Yes, so wala yun. Oh, yan. O, Opo, diba ang opo. tawag sa kanya? Nag-second Fishing. nag-second opinion Ang pa. daming Para akong nag-second doktor. opinion. Di ba? Okay lang yon. Sige, sige. Tama yan. Tama Oo, yan. non-moving ka kasi nga, yun ang tanong doon, di ba, kung ikaw ba hindi nakapark doon, di ba, tatamaan ka ba niya o hindi? Yun naman Oo, ang kaya nga, sinasabi namin sa'yo, Chris, lagi kang manonood dito. Alam mo bakit? Kasi marami kang matututunan. Yes. At least may Opo, alam opo. ka sa batas. Kasi Okay? yun ang sasabihin ko, Opo, yun, opo. parang, Okay. kahit naman lasing ako, tatamaan ko siya eh. Kahit hindi ako lasing, nakaharang siya. Oo, sige. Opo. Oh, diba? Sige. O, sige. Thank you, Chris. Salamat po. Salamat Thank you. din. Okay. Okay. O, sige. O, eto na, ha. Si Paula ng Makati City. Siya ay 29 years old. Hi, attorney. Nakita ko po sa isang coffee shop na may taong kumuha ng resibo sa basurahan at ginamit ito para mag-claim ng order na hindi naman sa kanya. Ay, nangingialam ka naman, friend. Trip niya ano ba? Oo, baka nagugutom siya, tinapon niya. Kaya nga Oo. tinapon na eh. Anong meron, friend? O sige, eto. At nakakuha pa ng libreng pagkain at inumin. Kermit the Frog siya. Okay. May tuturing po ba itong panlilinlang or fraud? At may legal consequences po ba itong ganitong gawain? Okay, pwedeng bakibaba ng konti. Nakita ko po siya, sorry. Sa Itaas basurahan pala, na, itaas. tinapon na eh. Tinapon yung resibo. Ah. Pero, usually, pag na-claim na yon, di na-claim na yon, hindi naman siguro maglalabas ulit ng pagkain yung mga tao. Baka nga, Baka unclaimed yon. baka unclaimed, oo. Kasi kung, di ba, kunwari, hindi mo pa nakukuha yung Kasi pagkain, usually may number na hintayin mo. tatawagin ka, Tatawagin ka, di ba? tatawagin Hindi ka, mo oo. itatapon. Ang tawag ko dyan sa taong yan, maswerte. Dahil dahil di ba, naitapon na, akala mo na ano yung paso na yun, yung pala. Although, sige, sundan natin tong thought niya. Okay, kung sakali lang, example lang kung sakaling may resibo nga na nagamit na, nakuha na, na-claim na. Tapos, kasi yun lang naman magkakaroon ng issue di ba? Tapos, doon siya ulit kumuha. Bakit binigay nung isa? Feeling ko baka naawa na lang sa kanya. Sa akin kasi, di ba, kunwari, uy, na-claim na to bakit pa kukuha Hindi, ulit? pero sasagutin ko ito yung the legal part Sige. Okay. Usually, pag tinapon na yan, abandoned na yan. Wala nang may-ari niyan. Okay. Kasi, tinapon mo na So, Okay. anyone who gets it from the trash, hindi mo masasabing ninakaw. Dahil Oo one nga has naman. one has relinquished ownership or possession of the legally. Kasi tinapon na sa... Okay. Sabihin, wala na siyang ano. Ang problema lang sa Pilipinas ay may batas tayo yung solid waste. Okay. Ang sa solid waste kasi, ang nasa is, lahat ng trash actually sa LGU. Kaya nga nila kinukolekta eh. So, may problema siya sa LGU? Oo, pero siyempre wala namang Magala ko, ha? Ito na nga, super di ba parang ang dami namang time ng tao Kakalerky, magreklamo sa City Hall. Okay, Pero ang tanong that's the dito. legal concept. Okay, sige. So, kung sakali, ang problema niya si LGU. Ang tanong dito, Wala namang what magkakaso if- ng LGU. Kumuha ka lang ng Oo ano nga, ng naman. basura. Okay, ang tanong ko Pero, dito is, what if, na-claim na, tapos claim niya ulit, binigay sa kanya, meron bang problema yun? Depende. Kasi kung hindi naman alam na hindi na-claim, tapos binigay nung kahera, ay nung counter, Oo. di kasalanan nung counter. Hindi nila chinek eh. Siya naman Oo. Di ba ganun yun? Siya Sila yung naman nagbabayad doon Di ba kasi, pagkatapos. kung ako siya, di ba, I will claim na hindi ko alam na ano. Nanloloko nga lang siya. Hindi naman nanloloko, nagbabaka sakali. Ayun. Di ba? Oo. Street smart siguro. Oo. Kasi kunyari, anong nangyari, pag sinabi na ano, na, ay, Oo. nagamit na po yan, ay, daw naman kung pagpipilitan niya. Oo. So, hindi yun nanloloko for me, nagbabaka sakali lang. Okay. Handa Anyway. siyang ma-reject. kumbaga. Okay. And anyway, yung texter naman natin ay siguro ano lang siya, curious. Curious ko. oo. Ano nga ba maging kaso? Pero Or gutom siya at iniisip niya, sana ako na lang nakakuha sa basurahan. At may libre akong pagkain. Wait lang. Okay, Hindi inom ka ako tubig. naka-get over dun. Inom ka Oh, tubig. anyway. So, siguro curious. Hindi, pero ang ganda, no? I mean, people are open now to different kinds of legal
matters. Yes. Yung may kaso kaya to? Di ba? Parang gano'n, Hindi, nakakatuwa. pero ang concept kasi, di ba, pag nagtapon ka ng sa basura, wala na yun, hindi na sa'yo yun. Parang, di ba lalo na pag... Nagtataka naman ako, paano yung mga basurero? Ha? Paano yung nangangalakal? Ay, actually, alam mo, maganda. Kunyari, yung sa mga dump sites natin, sa mga Oo. landfill. Actually, yung mga Nangangalakal. mga garbage pickers, sa totoo lang, dapat may mga permit yun, Really? Nagpapaalam yun sa mga, kung anong Yan LG. tayo eh. Oo. Pagka may hirap, lahat may permit eh. Actually, ako Pag gusto ko, mayayaman, actually, walang permit hindi eh. hindi naman sila parang, No? hindi, kung ako, gusto ko na nagpapaalam sila. Ah. Kasi, naalala mo yung naglandslide na ang daming namatay. oo. Hindi mo malaman kung sino Kung ilan sila. Ilan sila. Pero At baka kung nagpapaalam na-disgrasya. sila, at least for a list kung sino yung mga taong nandun, alam ng mga otoridad, para alam nila kung sino hahanapin doon Okay. sa pinsalang yon. Sige. That's a humanitarian way of Way looking at of it. saying it na, oo. Hindi naman sa... Although may batas siya Oo. talaga. Hindi naman sa pinagbabawa. Para at least alam namin nandyan kayo. Di ba? Ngayon, sa akin lang, bakit naman lahat ng maliit, oo, may batas, di ba? Lahat ng maliliit, saktong-sakto, hagip na Tama. hagip. Oo Pag nga. matataas, walang batas. Nakakaloka, ha? Sabi nga, alam mo, nakita ko sa TikTok, nakakatuwa. Ano? Sabi nung isa, bakit yung mga magnanakaw daw, Oo. hindi nakahubad, Ay, nakabarong. Sabi ko, ang daming ang daming tinamaan. Eto na, sabi niya, short only please. Okay, sige. Ay, hindi, joke. Arvin ng Taguig City, siya ay 42 years old. Magandang araw po, attorney, humingi po ako ng payo tungkol sa HOA namin. Ay. HOA ka na naman! dinaaran mo rin yan. Dinaanan ko rin yan. Ah. Ang previous interim BOD po ng HOA, 3 taon na silang nasa posisyon. Madaming ganyan. Ay ayaw mag-turn over sa newly appointed interim BOD ng DSUD Ay, na na-appoint nung March 17, 2026. Dahil dito, sa pilitang pumasok sa office ang new interim BOD. Nako. At nagkaroon ng barangay intervention dahil sa pagtutol ng previous na BOD. Gusto ko po sanang malaman, mayroon po bang maaring ikaso laban sa mga new interim BOD dahil sa pagbukas nila ng office kahit officially na silang may authority? Ano po ba ang legal na hakbang laban naman sa previous interim BOD sa kanilang panggigipit at panliligalig sa mga new interim BOD at homeowners? Hindi ko nga maintindihan, ang dalas mangyari to sa mga HOA, no? May namatay na Sa mga dyan. sa mga nakikinig po sa amin ng HOA ay Homeowners Association. Yes. Tapos ang BOD po ay Board of Directors. At ang DSUD ay Department of Human Settlement and Urban Development. Kasi ngayon, nangyayari yan pag yung mga overstaying ng mga officers ng Na ayaw HOA, umalis sa pwesto. Na ayaw umalis sa pwesto, nireklamo yan sa DSUD na hindi sila nagpapatawag ng eleksyon under the bylaws. Or marami silang violations. Oh, marami silang Pero dito, violations. sa So, specific need na ito, dahil sinabi sa akin, short only please. Itong newly appointed, ano daw, okay, ayaw mag-turn over na newly Actually, appointed. they have the right to enter yung talagang... They have the right kasi binigyan sila ng karapatan But na they cannot DSUD. do so na sila lang. Kailangan magpatulong sila sa... Kanino? Magpatulong sila either sa LGU or sa barangay. Ayan, okay. Kasi you're going to open yourself to... More trouble. More trouble. Oo. Kung wala kayong... Kasi hindi naman kayo hindi kayo authority eh. Sabi niya kasi, kami na yung appointed ng DSUD, bakit ba? Government na kasi DSUD. Nga, actually nangyayari, di ba nung isang mga siguro a month ago. Na kami namatay na nga Alam mo siya. yun, hindi yung namatay, yun ang aawat. Hindi pa yun. Di ba? Hindi na lang sila magpatayan, Oo, ano? di ba? Ang Sige. namatay, nangaawat yung security guard. That's right. Oo, di ba? Anyway, when you're going to do this, just ask for help from the legal authorities kasi delikado yung kasi ito naman, magkakasakitan kayo eh. Correct. O, Okay. ganito ha. O, yun yung Kung short sino man only natin. sabi niya short only, O, yun please. yung short only. Pakibaba ng konti at may titina. Oy, ano pangalan niya? Si
Arvin, ganito, sa mga susunod na pagkakataon, magandang matalakay ang board, mga COA na yan. Kasi mahabang usapin po yan. Kaya nga magandang tumutok lang dito every night, 7 to 7:30 in the evening. Ayan. Do not forget, ha? At syempre, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabing ito. At sa mga susunod na gabi naman, ay umantabay lamang po kayo dito sa TVUP. Hi to my papa and mama. Na-miss nila ang aking mga greetings. Mama, Papa Jimmy Yu and Mama Trining. And Babe Marshall Angelico Castro. Ako po inyong Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Maria. At ako tuloy si nga Marshall. At ako yung abogada ng kampanilya, si Atty. PZ. Ano ba yan? Ayan. Hanggang sa muli po. Bye everyone. Tagal mo kasing nawala. Ayan.